I'm still wearing a mask kasi hindi ako pwedeng mahawak. Kayo, malalabanan yung lagnat. Sa akin, yung simpleng ubot-sipon, automatic magiging pneumonia. Tatlong treatment ang pinagdaanan ko, nanghihina talaga ako. And it's true also that yung emotions mo na Yun ang bagong update sa interview ni Chris Aquino. At sa kanyang dinadaing na karamdaman ngayon, nagpapasalamat siya sa Carmelite Sisters ayon sa post niya kay Bishop Socrates Villegas, pero napansin ako na nagpapasalamat siya sa ministro ng Iglesia ni Cristo sa mga kaibigan nila, Tatag ni Felix Manalo, sa pagpapahid ng langis. Ito ang post ni Grace, no? Pinapahiran siya ng langis ng Iglesia ni Cristo. Siguro sasabihin ng iba na okay na naman siguro yan, basta panalangin lang. Pero, alam nyo, ito'y isang sinkretismo. At alam nyo ba na dumami na ang mga celebrities na natangay talaga sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo? Bakit? Dahil sa kanilang propaganda na ang simbahang Katoliko, paulit-ulit na ito, ay may mga aral na galing at hango sa mga pagano. At ng isang nagngangalang Francis X. Weiser, ganitong kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitray. Iyon ang aklat Katoliko na ginagamit nila. At nagiging epektibo ito, lalo na sa mga inosenteng Katoliko, kilala man at hindi kilala. Kaya, sa punto por punto, ito ang tatalakayin natin mga kapatid at sasagutin natin. Maliban sa mga ekspertong doktors, sa mga ganitong karamdaman, mas mabuti din na magpasuri sa tinatawag na Ministry of Liberation ng Simbahang Katoliko. Bakit? Dahil si St. Luis de Montfort, may binanggit siya na ang dahilan umano, lalo na pag may nabuong unholy ties. Sa mga hindi alam kung ano yung unholy ties, tinatalakay na natin yan. Pwede niyong hanapin dito sa video natin. Yung nabuong unholy ties na hindi naputol ay magdudulot ng iba't ibang karamdaman. Ito ang interview ni Chris. Lumalabas kami, I'm still wearing a mask kasi hindi ako pwedeng mahawak. Kayo, malalabanan yung lagnat. Sa akin, yung simpleng ubot-sipon, automatic magiging pneumonia. Tatlong treatment ang pinagdaanan ko, nanghihina talaga ako. It's true also that yung emotions mo na Emosyon talaga na aapektahan. At sa kanyang post dito, sabi niya, it's been a few months. I didn't want to pass until I had definite info as my update. First, thank you for praying for me, for us. Thank you, Minister Juji and my INC friends for making the trip to anoint me with healing oil. Healing oil. Meron din silang healing oil. Sa iba siguro, ang naisipan ay wala naman sigurong problema sa ganyan. Pero, meron tayong bilang Katoliko pananampalataya na tinatawag na sabi pa ni Michael Liama, nakakaawa, wala advocate o pungsoy. Posible din na maraming mga pampaswerte at hindi lang yan, yung posibleng nabuong hatred o anger o kaya'y unholy ties
kailangan talaga yan na ma-break, no? So, sabi ni St. Louis de Montfort, dahil daw umano sa mga nabuong unholy ties, yun ang dahilan kung bakit may mga iba't ibang karamdaman ang karamihan. At di alam ng karamihan na merong breaking of unholy ties. No? So, mag-ingat din sa paglapit sa iba't ibang pananampalataya, lalo na pag pinaghalo-halo mo yan, hindi na yan tinatawag na ecumenism. Ang tawag niyan ay syncretism. No? Yung syncretism, kinocombine mo ang pananampalatayang Katoliko sa pananampalataya ng ibang sikta. Napakapeligro yan. Dahil sa Biblia nga, napaka-istrikto ang mga apostoles. Ikalawang Juan 1:10-11, ang binanggit yan na pag may pupunta sa inyong bahay na magtuturo ng ibang pananampalataya na hindi aral ng mga apostoles, huwag ninyo silang tanggapin. Napaka-istrikto sila talaga para maprotektahan lalo na sa syncretism. Okay, so ating tatalakayin itong mga propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo sa pag-chop-chop sa mga aklat Katoliko, lalo na malapit na ang Disyembre 25 at ito'y palagi nilang ginagamit na ipinagdiwang ng simbahang Katoliko ang kapistahan na mga pagano gamit ang mga aklat Katoliko. Pero pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. Antabayanan ninyo, tatalakayin natin, gagamitin natin at ipresentar natin yung mga aklat na binabanggit na mga ministro ni Felix Manalo laban sa ating pananampalatayang Katoliko. Nabasa natin yung si Chris Aquino nagpapahid ng langis. May banal na langis daw ang iglesia ni Manalo. Thank you, Minister Juji and my INC friends for making the trip to anoint me with healing oil. At may biblical healing verses daw. So ito na ay palatandaan na target nila na matangay si Chris Aquino sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. No? Lalo na nasa karamdaman si Chris Aquino. Lumalabas kami, I'm still wearing a mask kasi hindi ako pwedeng mahawak. Kayo, malalabanan niyo ang lagnat. Sa akin yung simpleng ubot-sipon, automatic magiging pneumonia. 3 treatment ang pinagdaanan ko, nanghihina talaga ako. And it's true also that yung emotions mo na At sa post ni Chris Aquino, nagpasalamat siya sa Carmelites Monastery, mga madre at kay Bishop Socrates Villegas, Archbishop Villegas. Pero binanggit din niya dito ang ministro ni Felix Manalo at ang INC sa isinagawa na pagpapahid ng langis umano sa INC. So, siguro sa iba na walang background, parang sasabihin nila, okay lang siguro yan. Pero malinaw na ito'y isang syncretismo. At nauna nating tinatalakay na sa karamdaman ni Chris, mas mabuti din na lumapit sa Ministry of Liberation dahil kung maalala natin yung pahayag ni St. Louis de Montfort na dami daw mga nagkakasakit sa iba't ibang mga karamdaman at na ospital dahil sa nabuong soul ties na hindi pa naputol. Kailangan talaga. Ngayon, bakit maraming mga celebrities ang natangay lalo na sa iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Una, ginagamit nila yung mga aklat Katoliko tulad nito, mga luma ng aklat, A Christian Feast, Handbook of Christian Feast and Customs. Hindi na ito makita ninyo basta-basta. Ito, Early Christian's Art. Bawat mga ministro
meron talaga nito, bahagi na nila sa mga pandoktrina at pangangaral. Bakit? Dahil sa kanilang propaganda, ang simbahang Katoliko ay nagtuturo ng aral galing sa mga pagano. At ng isang nagngangalang Francis X. Weiser, ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitray. Kung wala kayong kopya nito at wala kayong background, mga kapatid, sa mga aklat na pinagputol-putol ng mga ministro, dahil nagiging bahagi na talaga ito sa kanilang propaganda laban sa simbahang Katoliko, ang pag-chap-chap ng mga aklat Katoliko. So kung wala kayong mga ganito, edi delikadong mapauo talaga kayo. Lalo na ang aklat na ito, ginagamit din nila sa kanilang telebisyon, mga propaganda at lalo na sa isinagawa nila na mga pandoktrina para sabihin ang Katoliko ay nagtuturo ng mga aral galing sa mga pagano. Bakit? Sa pahina 99, ipatuloy sa 100 na pahina, ito kasi ang mabasa. Ang pagsasakristyano ng pagsamba ng Diyos ng araw, Sun God, ang lumikha ng Pasko. Ginawa ni Aurelian taong 270, ang ika-25 ng Disyembre, ang araw ng kapanganakan ng Diyos ng araw na isang pagdiriwang ng imperyo pagkatapos ng tagumpay ng iglesia. Ito ang ginawang araw ng kapanganakan ng tunay na araw bilang Pasko. Yan. Ginagamit nila ito na aklat. So, at sasabihin ng mga ministro, di ba? Klarong-klaro diyan na isinakristyano ng simbahang Katoliko ang paganong kapistahan. Kaya nagdiwang ng Disyembre 25. Lilinawin muna natin, mga kapatid, dahil ginagamit nila ito laban sa simbahang Katoliko at nagiging epektibo din ang kanilang mga pagputol-putol. Bakit? Ang dami nang natangay. Oo, may mabasa tayong isinakristyano ang paganong kapistahan. Malinaw yan. Pero, hindi ibig sabihin na kung isinakristyano ang paganong kapistahan, ang paganong kapistahan, yon ang ating ipinagdiwang. Kaya nga, isinakristyano, pinalitan ng kristyanong selebrasyon. Pero ang pagka-identify sa December 25 na kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay mas nauna pa sa pitsa ng mga pagano. Bakit? Kung pag-aralan natin, mga kapatid, tingnan natin ang kasaysayan, ikumpara natin. Pero sasabihin nila, bakit isinakristyano yung pagan festival kung nauna na ang mga Kristiyano na nagdiwang sa Disyembre 25 na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo? Dahil ginagamit itong December 25, mga kapatid, na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo para talunin ang kapistahan ng mga pagano na kapanganakan sa Diyos-Diyosan nilang haring araw, yung tinatawag na Sol Invictus, ang conquered God na ipinagdiwang din sa December 25. Kaya pinalabas natin, mga Katoliko, na yung Kristiyanong Katoliko
natalo ang selebrasyon ng mga pagano sa pamamagitan ng pagdiwang natin sa totoong Panginoon at totoong araw, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero alam nyo, may pinutol sila sa aklat. Kung tingnan natin ang karugtong sa binasa nila na pahina 99, ito ang iniwasan nila. As early as 200, that is before the connection with the worship of Roman emperors as the Son, the comparison of Christ with Son was becoming quite frequent in Christian writers. Yon ang pinutol nila sa naturang aklat, mga kapatid. Delikado talaga, no? Pag pinag-chop-chop nila. Ang kinontra natin, mga kapatid, hindi ang aklat na sinulat ng pare, kundi ang maling unawa nila o pili talagang minamali nila ang referensya ng ang pare ang nagsulat, ginawa nilang diferensya. At hindi mismo ang referensya na sulat ng pare ang kinontra natin. Bagkus, sinusuportahan pa natin, mga kapatid, ng iba pang mga history dahil pinag-chop-chop nila ang referensya at nagiging diferensya. Kaya kinongkumplito lang natin, mga kapatid, ang tunay na pangyayari kung bakit sinasabi sa referensya na ang may akda ay isang pare para di natin iligaw ang mga inosente sa kaparasong referensya na pinaputol-putol lang nito mga bulaang mga ngaral. At tandaan natin, kahit sa Biblia, merong binanggit na araw ng katuweran. Araw, ibig ba sabihin, dahil may araw ng katuweran at ang mga pagagano ay nagsimba ng araw, ang araw ng katuweran sa Biblia ay galing na din sa mga pagano. Saan yan? Malakay, Kapitulo 4, chapter 4, verse 2. Ito mabasa natin. But for you, revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its wings, and you will go out and live like calves released from the stall. See? Sa Biblia may binanggit diyan na araw ng katuwiran. Napakalinaw, mga kapatid. Ibig ba sabihin dahil may araw ng katuwiran, yung nakasulat na araw sa Biblia ay tumutukoy na sa Diyos ng mga pagano? Hindi. At ang pagdiriwang natin sa Pasko, sa Disyembre 25, yung pagbibigay natin ng mga regalo tuwing araw ng Pasko, alam nyo, ang mga konseptong yan, napaka-biblikal yan. Bakit? Unang nagbigay ng regalo, bisita mismo ng ating Panginoong Hesus, San Mateo Kapitulo 2, versikulo 11. Di ba? At kung tingnan natin ang mabasa sa Esther Kapitulo 9, versikulo 22, ito din ang ating mabasa, mga kapatid. As the time when the Jews got relief from the enemies, and the month when their sorrow was turned into joy, and their mourning into the day of celebration, he wrote them to observe the days as days of feasting and joy, and giving presents upon and to one another, and gifts to the poor. So nakita niyo, may pagbibigayan ng mga regalo diyan, mga kapatid. So dito pa lang, makita natin na mismo ang mga Hudyo ay nagdiwang na ng kapistahan, at sa kanilang pagdiriwang ng kapistahan, may pagbibigayan ng regalo at pagsasaya. Ngayon, ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, ginagamit din nila ang iba pang aklat Katoliko para mailigaw ang mga inosinteng Katoliko. Kaya dapat meron din kayo nito.
ang aklat na ang pamagat ay The Externals of the Catholic Church by Monsignor Jan Solivan. Ito kasi mabasa. December 25 was called the birthday of the sun, and the great pagan religious celebrations of the Mithras cult were held all throughout the empire. See? Sinasabi nila, di ba malinaw na nasa aklat mismo ng simbahang Katoliko yan? Pero napakalinaw naman ang sinabi sa naturang aklat na sinabi lang diyan ang December 25 ay tinatawag na araw ng kapanganakan sa haring araw. Pero hindi sinabi diyan na pinanggalingan ito sa piyesta ng kapanganakan, lalo na sa Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Dahil bago mag-quote ng referensya na ginagamit nila mga kapatid na diferensya, dapat tingnan natin ang kasaysayan. Una, ikumpara natin. Yung Sol Invictus, kailan ba yan pinagdiwang kumpara sa pagdiriwang ng mga Kristiyano? Kahit nga, tingnan ninyo ang Wikipedia, makita ninyo yan. Ito ang mabasa. Sol Invictus, unconquered sun, was the official sun god of the later Roman Empire and a patron of soldiers. In 274 Anno Domini, the Roman Emperor Aurelian made it an official cult alongside the traditional Roman cults. So napakalinaw, 274 ipinagdiwang mga kapatid. Ang pagdeklarar sa paganong emperador ng Roma na si Aurelian, yung kapistahan ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang tanong, mga kapatid, napakalayo na at late na masyado dahil mas nauna na ang pag-identify ng mga early Christians sa December 25 bilang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Sa mga early manuscript na na-translate sa English, mga kapatid, isinulat sa mga naunang mga Kristiyano na noong 1st hanggang 3rd century ay may pagdiriwang na para sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa, si Saint Theophilus, sabi niya, we ought to celebrate the birthday of our Lord on that day, whosoever the 25th of December shall happen. So, kailan yon? Mga 171 Anno Domini na yan. 2nd century yan. Si Saint Irenaeus, sa ika-3 century, sabi niya, in this work, Adversus Heresies, identify the conception of Jesus as March 25 and link it to the crucifixion at the time of the equinox, with the birth of Jesus 9 months after December 25 at the time of the solstice. So, napakalinaw, mga kapatid, ang mabasa natin sa kasaysayan. Kaya, kung ikumpara natin yung propaganda nila na ang ating pagdiriwang galing sa mga pagano, napakalayo, mga kapatid. Matawag mo bang sa paganismo ang Kapaskuhan kung mas nauna nang inihayag sa mga naunang Kristiyano ang December 25 bilang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo kaysa panahon na pagtukoy nitong kapistahan ng Sol Invictus? Napakalinaw, December 25, nabasa natin, Nativity of our Lord Jesus identified 70 to 250 Anno Domini sa mga Kristiyano. Samantalang yung Sol Invictus, the unconquered God, na ipinagdiwang ng mga pagano noon, ay idineklara ni ni Emperor Aurelian sa taong 225. See? Napakalinaw, mga kapatid. Napakalayo ang gap sa panahon kung kilan ginamit
ng dalawang grupo ang Disyembre 25. Kaya mag-ingat sa ganitong mga propaganda ng mga anti-katoliko. No? At hindi lang yan. Ginagamit pa nila itong aklat na ito, The Christian Feast and Customs, at palagi nilang ginagamit ito mga kapatid. Bakit? Balikan natin ang ministro ni Felix Manalo sa paggamit. Pinag-chap-chap kasi ito, kaya mag-ingat kayo para di kayo mabiktima sa pag-chap-chap lamang nila. Ito. At ng isang dagangalang Francis X. Weiser, ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitray. Ayan. Ang ginawa ng ministro at yung mga miyembro naman, pinabasa lang ng Pasubo Magazine, o di na pasubo na. No? Dahil biktima sila sa pag-chap-chap. Bakit? Dahil may iniwasan kasi ang mga ministro ni Felix Manalo. O kaya ANC incomplete, no? Ito lang ang binasa niya sa pahina 61. The choice of December 25 was influenced by the fact that the Romans, from the time of Emperor Aurelian 275, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25, was called the birthday of the sun, and the great pagan religious celebration of Mithras cult were held all throughout the empire. Yon. Pero alam nyo ba kung ano ang iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo? Ito ang iniwasan nila mga kapatid. Pakita ko ang page na ginagamit ng mga ministro. Ito, iniwasan nila diyan ang salitang however. Sa huling bahagi, may nakita kayo. However, the Christians on those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian on the same day. So, yun ang mabasa diyan mga kapatid na iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo. So, daming nabiktima sa putol-putol talaga. Kaya mag-ingat dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil dami na ngayon ang mga siktang tatag lamang ng tao. Di po ba? Isa na nito ang kay Felix Manalo, kay Kibuloy, kay Eliseo Soriano, at daming mga inosenteng nadala. Kaya ibalik natin ang katesismo sa bawat bahay para yung mga anak ninyo ay di matangay nito mga bulaang mga ngaral. So dito lang muna tayo, Brajando. So ayan po mga ka-Queers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio.
Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.